Napakakintab. Alright. So yun nga mga kamekanika, day 3 na tayo dito sa ating nire-restore na Suzuki X4. Kaya nga pala ako nandito sa aking pinturahan ay yun, natapos na nga pala nating linisin. Hindi ko na napakita sa inyo yung itsura kanina. Talaga, pero naman pagkabulok talaga, kahit nyo naman nung unang vlog natin. Pero alright, nalinis na natin, na-strip to metal na natin. Yan, ito na yung kilalabasan. Yan. Ang gagawin nyo na lang dito mga kamekaniko, yan, ituturo ko sa inyo. Pagka ganyan nakalinis, syempre wala na yung mga, may kalakalamang man, hindi na siya masyadong malalim o ano, mababaw na siya. Yan. Ganyan siya. Ito pa nga pala yung mga ibang kasama niya. Yan. Yan, yung chassis, di ang una natin gagawin dyan, bubugahan natin ng wash primer yan mga kamekaniko. Pero bago nyo bugahan ng wash primer, siguraduhin nyo lang na malinis na yung inyong bubugahan. O pupunasin nyo ng thinner, gano'n, kung anong gusto nyo ipunas. Basta malinis nyo siya o ma-degrease nyo siya bago natin bugahan ng wash primer. Ayun, magpapatong lang tayo ng wash primer at tuturo ko sa inyo kung ano yung ratio noon tsaka kung paano ibuga. Yan, turuan ko kayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kamekaniko na automotive wash primer. Yan. Kung gusto nyo malaman yung ratio nyan, di basahin nyo lang din yan sa direction for use. Yan, 3 parts unsalurethane wash primer. To 1 part unsalurethane. Ano ba yan? Unsalurethane, catalyst pala yan, catalyst. Parang 3:1. Tapos 1:1 sa thinner yan. Maghahalo tayo dito ngayon. Ito, meron tayo ditong timbangan. 0-0 lang natin yan. Lagyan lang natin ng 60 siguro. 60 grams muna. 60 grams. Ayan, 17. $60 lang, 60. Yan. Pwede na yan, 60. Kahit hindi pa, sakto na. Hirap kasi magsakto eh. Tapos ngayon, nalagyan natin siya ng thinner na 1:1 muna, thinner. 60 din. 60 rin. Yan, di magiging 120 to. Lagyan natin muna ng 120. Tansya-tansya lang. Wala pa. Dapat maging 120 grams. Mas maganda kasi pagka gantong talagang inaano nyo. Sinusunod nyo yung nasa lata. Para maganda talaga yung halo. 109, kulang pa. Unti-unti na lang. 115. Yan, 120, nakasakto tayo. Tapos ngayon, 'di ba kanina yung 60, di 3:1 sa catalyst, ito yung catalyst niya. Lalagyan natin ng 20, magiging 140 ta dapat. Yan. Ang galing ko sa math, no? 140, kailangan 140 yan. Magiging 140 kasi 20 yung catalyst. Isang batak. Yan. Pwede na yan. 140. Isa pa. Batak pa. Yun. Yan. Pwede nyo na yan. Mga kamekaniko kong ibuga doon. Ang gagawin lang natin pagka kayo nagbuga nyan, mga kamekaniko ko, 3 coats. Sa una lang manipis. Manipis lang talaga sa una yan. Haluin lang natin. Tapos turo ko kayo kung paano magbuga. So mga kamekaniko na, ilagay na natin dito sa spray gun. Ito yung buga natin. Hapyaw lang mga kamekaniko buga. Pero okay na mga kamekaniko, nabuga na natin ang first coating. Mamaya na lang ulit mga kamekaniko. Third coat tayo, third coat. Dapat tatlong pataw. Ang baho. Yan, ito doon. Mekaniko,
ano tayo, patong na tayo ng padalawang patong dito sa chassis. Okay na mga kamekanika, patayin na lang natin tapos turuan ko naman kayo kung paano maghalo ng anti-corrosion. Siguro mga 5 to 10 to 15 minutes tuyo na yun. Patungan naman natin ang anti-corrosion. Yan, napatuyo na natin yung ating wash primer. Tuyo na yan mga kamekanika. Patungan naman natin siya ng anti-corrosion mga kamekanika. Yan. Turuan ko kayo kung paano maghalo ng anti-corrosion. Lagyan natin 3 parts urethane, Ansal urethane anti-corrosion primer to 1 part Ansal urethane primer catalyst. Yan, catalyst 3:1. Siyempre mga kamekanika, kailangan natin timbangan. Yan, 0-0 lang natin. Kailangan lang na siguro nating amount ay mga 80, ganyan, 80 o 100. Yan. Gawin na nating 100 siguro. 100. Hop. 100 grams. Tandahan lang. Yan. Tapos syempre ang thinner niyan 1:1, 100. Pero dun muna tayo sa catalyst niya. Ang catalyst niyan ay 3:1. Didivide nyo lang sa 100 divide 3, edi parang ano ba, 30 something, ganun. 30, palagay na natin 32. 33, yan, mas malapit. Magiging 103. Lagyan lang natin. Buksan ko lang aray, hindi ko mabuksan eh. Yan, nalagyan ko na siya ng thinner mga kamekanika ng 233, yan o. Haluin na lang natin, tapos bugan ulit natin doon 2 parts, dalawang patong mga kamekanika. Bugan na natin mga kamekanika. Init! Yan mga kamekanika, tapos na. Bugahan na natin ang first coating. Interval na lang siguro tayo ng mga 10 minutes o 15 minutes para tuyo na bago natin siya patungan. Yan, maya lang ulit patungan natin. Mga kamekanika, second coating na tayo. Patungan na natin. So yan mga kamekanika, natapos na natin yung 2 coats. Patayin na lang ulit natin, tapos lihain naman natin siya ng 600 grip bago natin patungan ng kulay black o jet black. So yan mga kamekanika, natapos na natin siyang lihahin ng 600 grip mga kamekanika. Yan, medyo makinis na siya. Ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung paano yan, meron mo natin din konti. Ngayon naman mga kamekanika, tuturuan ko naman kayo kung paano maghalo nung jet black. Make sure nyo lang na wala ng tubig bago natin patungan. Halo naman tayo ng jet black para dito sa chassis. Wala akong lagyan dito, lagyan lang muna natin ng thinner na 100 grams. Yan. 0-0 muna natin yan. Lagyan natin ng thinner na 100 grams to. Yan, nalagyan natin na ng 100 grams. Ayan, kulang 100 kasi mahirap magtansya. Lagyan lang din natin ng 100 mga kamekaniko na pintura. Lagyan lang natin 200. Yan.
Ito na yan mga kamekaniko. Hindi naman kailangan saktong-sakto. Yan, wala tong thinner, ready yan. Haluin na lang natin yan, tapos buga na natin si chassis. Let's go. So yun mga kamekaniko, buga na natin ang first coating. Bali dalawang patong lang din tayo. Basta ma-covered lang, okay na yan. Yan mga kamekaniko, di patutuyo na lang natin ng siguro mga 10 minutes o 5 minutes. Basta pag natuyo, depende sa temperature. Sa malaga, nag-interval kayo ng 5 minutes o 10 minutes bago nyo patungan ulit ng second coat. Tapos, titingnan nyo mabuti kung lahat inalagyan ng kulay rin. Yan balga ko kayo mamaya pagka naka 5 minutes na tayong interval. So yung mga kamekaniko, second coat na tayo. Titingnan nyo muna mabuti mga kamekaniko yung chassis kung saan kulang, kung alin yung mga kulang para wala na kayong babalikan. Yan mga kamekaniko, napatungan na natin. Hintay ulit tayo ng 15 minutes na mga kamekaniko bago tayo mag-top coat. Kasi hindi na natin liliyahin nyo kasi maganda naman yung pagkakapatong natin. Wala namang bukol-bukol. Ayan, hintay na lang natin siya matuyo tapos patong tayo ng clear coat. Ito yung ginagamit ko mga kamekaniko. Nippon Paint o Nippon Clear. Yan. High grade urethane 2K Clear. Yan. Ito yung ginagamit ko sa flarings tsaka sa chassis para iisa na siya. Ang ratio naman niya na ito, basahin natin dito sa likod. 4:1, yan. Base in hardener, yan o. Yan, hahalo lang tayo. Yan, meron ako dito 250 grams na clear. Ito yan. Ngayon, lagyan natin siya ng divide natin siya sa 4. Di magiging 65. 65 yan. Lagyan natin ng 65 pa yan. Magiging 315 dapat yan. $315. Yan. Yan, okay na yan mga kamekaniko. Haluin lang natin tapos patungan natin ng 3 coats o 2 coats. Depende sa patong nyo. Pero sa akin 2 coats lang, dalawang full coat lang talaga ang gagawin ko dyan. Yan, haluin ko lang tapos patungan natin yung sa loob. So yung mga kamekaniko, patungan na natin ang first coating tong chassis. So samahan niyo ako, let's go. Yan mga kamekaniko, patutuyin lang natin ng 15 minutes o 30 minutes, pero 15 minutes ba, pero patong na tayo nung second coat. Full coat na natin para matibay mga kamekaniko. Yan, mamaya na lang ulit mga kamekaniko pagka naka 15 minutes na tayong interval. So yan mga kamekaniko, full coat na natin sa second coat. Maganda na naman siya nga dito. Pero full coat na natin para wala na talaga siyang kulabo, talagang makislap na siya mga kamekaniko. Kaya samahan niyo ako mga kamekaniko. Let's go. Okay na. Yan mga kamekaniko, okay na siya. Napatayin na lang natin ng siguro mga isang araw bago natin kuhanin doon sa loob. Ayan, di pakikita sa inyo bukas mga kamekaniko. Parang ganito lang yan. Mga kamekaniko, natapos na natin. Ito na. Ito yung natapos natin. Ayan. Okay na yung chassis natin mga kamekaniko. Napakakintab. Alright. Tuyo na yan mga kamekaniko, tuyo na. Okay na.
Eh paano mga kamekaniko, di ko na muna ulit puputulin ang ating vlog. At yan, natapos na natin yung part 3 nung ating, o day 3 nung ating pagre-restore dito sa ating Suzuki X4. Ayan, di abang-abang na lang ulit kaya sa ating susunod na vlog. Yun lang mga kamekaniko, peace out!